Okay, good morning. Let's start na siguro sa ating lesson for the day. Alas 12 ba? Ha? Morning everyone. Thank you sa mga napapadaan sa atin, nagla-like, no, ano yan, nagka-follow, no. Please follow para sa mga karagdagan pang mga learnings na ganito, no. Para sa ating mga bata, no, at mga bata naman tawag doon, mga students, no. So, ngayon, start na tayo. Ang lesson for today natin ngayon is PEMDAS or GEMDAS na yata ngayon, yung bago ngayon. Okay. PEMDAS yata yung sa amin dati. Tapos ngayon naman is GEMDAS na. Okay, sa mga una niyan MDAS lang. Okay, ano ba meaning nun? Ano PEMDAS? Parenthesis, no, yung P. Ayan, parenthesis. No? So, solve expression inside the parenthesis or bracket. So, ngayon kasi bago na ginawa ng grouping. Okay? And then, sunod yung exponent. Ito yung E. Pareho lang naman yan, no? E. Exponents. And then, sunod na yung multiplication, division. Dalawa sila. Magka-partner. And then, addition and subtraction. Ito yung dalawa. Ngayon, nagkakalito dito. Ay, thank you sa mga nag-follow po. Thank you. Jai Raisha. No? So, tawag dito. Dito lang nalilito sa, pinaka-importanting rule kasi dito is itong multiplication division. Lagi tayo nagkakamali dyan. Bakit? Kasi meron dito, do this from left to right. Whichever comes first. Ibig sabihin doon, hindi tayo agad magsasabi na multiplication yung una. Hindi, kailangan mauuna kay multiplication tsaka kay division is yung kung sino yung manggagaling sa left. Okay? Ngayon, kung sino nauna sa left, siya yung gagawin natin. Kung naaalala nyo itong problem na to, 3 divided by 3 times 2 plus 1. Okay? Kung nakikita nyo man yan doon sa ating mga sa ating mga Facebook, sa TikTok dito, no. Ginagawa natin diyan is dalawa yung nagiging sagot natin. Okay? So paano ba 'yan sasagutan, sir? Ganito gagawin natin diyan. Okay, simplify na natin siya, no. Ito nasa parenthesis siya yung mauuna. Okay, so 3 divided by 3. Tapos ito, pag sinimplify natin yan, 3 yan. Okay? Ngayon, pa-share na lang din po ng live, Thank you po. Ngayon, ito na mangyayari dyan. Kasi itong mga parenthesis tsaka 3, magiging multiply. So, parang ganito mangyayari dyan. Okay? So, dito na nagkakaroon ng gulo-gulo. Diba? Kasi, hindi natin alam kung anong unahin natin. Mag-iiba ang sagot. Kung unahin mo si division, mangyayari yan 3 divided by 3 tapos times 3. So 3 yon, di ba? Okay, pag inuna mong minultiply, kasi nga di ba, MDAS, ang mangyayari doon, magkakabaliktad ka. So ang mangyayari dito, magiging 9 tapos 3 divided by 9, parang magiging siyang 1/3. No? So, ang gagawin natin doon is kailangan i-note natin na do this left to right. So, kailangan mag-divide ka muna and then, kasi mauuna si division kay multiplication dito. Kasi tinan mo, divide tapos multiply. So, ang gagawin natin dyan is 3 divided by 3 magiging 1 times 3 mo. So, ito yung tamang sagot. 3. Okay? So, huwag nyo kakalimutan na PEMDAS, it's either parenthesis or grouping. Basta yung naka-parenthesis tapos exponent, tapos multiplication division, kung sino mo una mula sa kaliwa. And then, dito naman sa addition, ganun din, mauuna sa kaliwa, then to kanan. Okay? Pero mas importante ito, dito kasi nagbabago talaga yung sagot. Okay? Let's go to examples. Okay? So, sa expression na to, 3 plus 2 times the quantity 3 squared minus 1. And then, yung naka-parenthesis, siyempre yung uunahin natin, ito yun.
Okay? So, kailangan i-simplify na natin to, no? Yung nasa loob ng parenthesis. Which is itong 3, naka-squared. Gagawin natin, magiging siyang 9. Tapos minus 1, magiging 8. So, now, you have 8 plus 2 times 8. Ito yon, naging 8 na siya. Okay? And then, exponent handling na parenthesis multiplication. Oh. Sinong unahin mo dyan? O, nakalimutan M-das. Okay, ito magka-partner. So, unahin mo si multiply. Mag-multiply ka muna dito. Huwag ka muna mag-add kasi mag-iiba sagot. No? So, kailangan mag-multiply ka muna dito. Ano yon? 16 plus 8. Ito na nga yun. No? Tapos, ito na yung magiging ano nun. And then, sa dulo, ipag-add mo na yung ating 8 plus 60 magiging 24. So, 24 yung ating sagot. Okay, so, ganun lang naman siya, kadali. And then, what else ba tayo? Hello? Ay, meron. So, dito na tayo sa mga examples natin. Okay. So, unang example natin is 3 squared times 4 minus 6 divided by 2 plus 4. So, sa example na to is, gagawin natin, syempre, unahin muna natin yung mga nasa loob ng parenthesis dahil letter P na sa PEMDAS or yung mga naka-group sa JEMDAS naman. So, dito, pwede natin itong i-operate din ng separately. Halimbawa, ayan, 2 plus 4 magiging 6. Okay, dito naman, itong naka-parenthesis naman dito, ano ba yung 3 squared? 3 squared is 9. No? And then, times 4 minus 6. Okay? Sinimplify muna natin yung mga naka-exponent. No? And then, dito, baka maguluhan na naman tayo. No? Kasi 9 times 4 minus 6. Na huwag natin kakalimutan, sa PEMDAS, is kailangan lagi na una si multiplication kesa kay subtraction. No? So, unahin natin muna mag-multiply. Ano yun? 9 times 4 magiging 30, 36 minus 6 divided by 6. Okay? Ngayon, dito na pwede na tayo mag-minus kasi minus na lang or subtraction na lang yung nandoon. So, 36 minus 6 yung na magiging 30. And then, 6. So, pwede naman natin silang tanggalin sa parenthesis. So, ito, madali na to. 30 divided by 6. Ilan dong 6 ang makuha mo sa 30? Yun ay 5. Okay? So, nag-divide naman na tayo, di ba? Nung nakaraan. Kapag addition, subtraction na tayo, multiplication and division. So, yun lang yun, no? Next. 5 plus 3 quantity squared divided by 4 times 2 minus 9. So, pagka ganito yung given natin, pwede po kayo mag-subscribe dito sa mga dyan, mga nag-join sa atin. Pwede mo mag-subscribe, mag-follow, no? Pwede na kayo mag-send ng gifts, no? Ma-appreciate ko po lahat yan, no? And then, mag-follow, yan. Thank you po. So, 5 plus 3 quantity squared, yun ay unahin natin itong mga naka-parenthesis muna, no? Sa parenthesis, ito muna, kumbaga naka-bracket siya tapos naka-parenthesis pa, siya yung unang-una natin. Okay, so 5 plus 3 yun ay magiging 8. Okay, times 2. Okay, so ito naman ulit siya, ano man tawag diyan, exponent, unahin natin siya. Magiging 8 squared, yun ay 64. Tapos wala nang parenthesis, wala nang parenthesis yung bracket, magiging parenthesis na lang siya, no? Okay. And then 64 divided by 4, yun ay ilan ba? 16. Okay. So wala naman na siyang iba, pwede na natin tanggalin yung parenthesis. Okay. Ngayon, meron na tayo 16 times 2 minus 9. Ang gagawin natin is mag-uuna tayo magmumultiply, no? Kasi nga MDAS mauna multiplication tsaka division kesa kay addition subtraction. Okay? So
16 times 2 magiging 32. And then matitira na lang is 32 minus 9, yun ay pwede na tayo mag-subtract, no? Yan ay 23. Okay? So napakadali lang na lesson natin ngayon kasi ito ay MDAS lang or GEMDAS. Okay? Next. 12 divided by 3 bracket 3 times 2 squared plus 1 quantity tapos plus 7. Okay, so ganito lang ulit. Unahin natin lagi na sa pinakaloob, which is ito yun, yung naka-parenthesis. Ito muna. Ano ba yung 2 squared? Yun ay 4 plus 1. So hindi pa siya nawawala dahil naka-parenthesis pa siya. So, naka-bracket pa, no? Divided by 12 then plus 7. So dito naman tayo, ano na natin to, reduce. So 4 plus 1 magiging 5. Pwede nang wala ng parenthesis, tapos itong bracket magiging parenthesis na lang siya. Okay, so 3 times 5 muna kasi nasa loob pa rin naman siya nung parenthesis, yun ay magiging 15. And then pwede nang mawala yung ano natin, itong parenthesis. Okay, so dito kung titingnan natin, kailangan mauna muna tayong mag-divide kaysa add. So kailangan mag-divide muna tayo. So divide by 12 divided by 15. 12 divided by 15 plus 7. Parang ganyan. And then ano ba yung 12 divided by 15? Actually pwede natin itong ganitohin. Okay, so 12 divided by 15, kung naalala nyo, nag-ano na tayo, nag-division, no? So dito, ilang 15 makuha sa 12, hindi pwede, so magde-decimal tayo. Hindi pa tayo nagde-decimal, no? So ilan yan? 8. So 0.8 times 12 magiging 120, magiging 0. Okay, so 0.8 plus 7 is equal to 7.8. Okay, so ulit, anong ginawa natin doon is ito muna, in-square natin, magiging 4 plus 1, then magiging 5, magiging 15, and then magiging divide muna 7.8. Okay, so ayun lang yung ating ginawa doon. Next. Okay, so ito nakadalawang parenthesis ulit siya. Okay, so nakadalawang parenthesis. Okay, simplify natin to muna, ito munang exponent kasi nasa loob naman sila parenthesis. Ito pwede rin natin siyang i-reduce na. Okay, 3 times 2 magiging 6, and then dito naman 4 squared magiging 16. Naka parenthesis pa rin sila. Okay, and then sa multiplication tsaka subtraction, mauuna sa multiplication. So 6 times 5 magiging 30, and then 30 minus 16 divided by 6. Okay, so ilan yon? 14 ba? Divided by 6. Okay, so pwede ulit tayo ditong mag-divide, no? Pwede natin siyang i-divide. 6 divided by 14. Ilang 6 makukuha mo sa 14? Dalawa yon, magiging 12, and then 2, and then pwede tayo magdagdag ng decimal. Wala pa pala tayo sa decimal, no? And then magiging 20. Ilang 6 makukuha mo sa 20? Yun ay 3. Plus 2. Paulit-ulit na yan, puro 3. Okay, so 2.33. Okay? Or pwede ka na mag-stop dito sa 6 na 14 divided by 6. Next. Ito na, medyo mahaba. Pero malilit naman yung number, kayang-kaya natin to. Okay? So, unahin natin muna yung mga nasa loob ng parenthesis. Ito yon, tsaka to. Okay? So, sulat muna natin. Ano yung 7 plus 5? Yun ay 12.
naka parenthesis pa rin siya. Tapos yung 4 plus 6, yun ay 10. Naka parenthesis muna. Okay, ito. Squared 112 times 112. 12 times 12 magiging 144. No? So, dahil ito magiging number na, pwede natin siyang tanggalin. So, ito magiging 2 times, ilan yan? Yun nga, yung 144. Pwede na natin tanggalin yung parenthesis. Kasi ito pala, magiging parenthesis na lang siya. Okay? Kasi wala ng parenthesis sa loob. Minus 10, ito magiging parenthesis. Divided by, pwede natin tanggalin to. So, dito lang gagawin natin is 2 times 244 minus 10. Unahin natin mag-multiply kasi sa m dash, no? Susunod natin, una yung m. Okay, so, times 2 lang natin to, magiging 288. 288 minus 10 divided by 10. Okay, so ilan yan? Magiging 288 minus 10 magiging 278 divided by 10. So equals, pwede natin ganitohin. Pwede natin madaliin lang din. 8. So dito sa 2 digit, dalawa. Yan ay 7. And then decimal ka dito, yan ay 8. So 27.8 ang ating sagot doon. So next, ito ulit. So 8 squared minus 6 divided by 3 plus 1 times 2. So ganun pa rin yung gagawin natin, yung mga naka-exponent sa loob ng parenthesis yung unahin natin. Okay, para mas mabilis, itong mga to, i-add mo na yung madadali. Ito, 8 squared yun ay 64 minus 6 divided by, ano yun nasa parenthesis? 3 plus 1 magiging 4. Pwede mo na siyang ganitohin. Times 2, kopyahin mo lang. And then, 64 minus 6 yun ay, kung naalala niyo yung ating subtraction, and then ito, nagbabaraw tayo, di ba? So magiging 58 divided by 4 times 2 yan ay 8. Okay? And then i-divide na natin. Now, kung naalala niyo ulit paano mag-divide. So, ilan 8 ang makukuha natin sa 58, yan ay 7. At magiging 56 yan. 2. Tapos bagsak ka dito ng 0. Ilan? 2. And then 16 magiging 40, yan ay magiging 5. Ang sagot natin is 7.25. Okay? Next. 9 plus 6 divided by 3, quantity squared minus 5 times quantity 4 plus 2. So, ang gagawin natin doon is, unahin ulit natin yung mga nasa parenthesis. So, dito sa parenthesis na to, hindi ka pwede dapat mag-add muna. Tama, no? Brookie. 1.7 and 1/4. Pwede yun, no? Okay, so, pwede mo nang mag-stop doon para hindi na magde-decimal. Ginawa lang natin decimal na. Thank you sa correction. Okay, no? So, dito, mag-a-add ka, ma'am. Thank you sa pag-share, no, Ma'am Jen. So, ito plus, plus tsaka divide. Siyempre, unahin mong mag-divide, no? Kasi dito, division muna bago addition. Okay? So, ano yun? Dito man tayo sa loob ng parenthesis. 6 divided by 3, yun ay 2. So, 9 plus 2 na siya. And then, squared minus 5 times, ano yung 4 plus 2? Yan ay 6. Okay, so, 9 plus 2 magiging 11 squared minus 5 times 6. Pwede natin tanggalin yung parenthesis.
Okay, so 11 squared, kung naalala niyo yung technique natin, pag sinabi nating exponent, i-multiply mo sa sarili niya, no? Thank you, Ma'am Ana, sa pag-follow. And then, ganito, di ba, ang technique natin dyan sa pag-multiply ng 11 is, kung ito, dahil 11 din yan, kopyahin mo lang siya, magkakaroon ng 3 digit yan eh. Thank you sa pag-like po. Kopyahin mo yan dito, kopyahin mo, tapos yung gitna niyan is, pag-add mo sila, yan ay 2. So, 1, 2, 1 yun, no? And then, minus 5 times 6. Ngayon, titingnan mo dito sa kung anong uunahin natin, no? Is it subtraction or multiplication? Magmumultiply muna tayo. So 5 times 6 yun ay 30. So 1 to 1 minus 30 is equal to, pwede rin naman natin siyang i-minus din pag ganito, no? So 1, no? Tapos 2 minus 3 hindi pwede, magbabaro ka. So 12 minus 3 yun ay 9. So 91 ang ating sagot. Okay? Thank you po. Thank you po. The next, 3 times 7 minus 2 squared divided by 5 times 3 plus 4. So, ganun pa rin yung gagawin natin, no? Kailangan unahin pa rin natin yung ating mga nasa loob ng exponent. Okay? So, dito, unahin mo natin, nasa loob siya, pero dito sa mga to, kailangan unahin natin si exponent. Kasi, mauna ka munang mag-exponent bago ka mag-multiply, tapos bago ka mag-subtract. Okay? So, ang gagawin natin is, i-simplify muna natin to. So, 2 squared yun ay 4. So, kopyahin muna natin yung isang line na yan. Nasa parenthesis pa rin sila, no? Ito, wala naman silang kasama kundi mag-multiply. So, 5 times 3 yun ay magiging 15. Okay? So, next. Okay? And then, dito naman, multiply o subtract, mauna ka mag-multiply. Okay? So, 3 times 7 magiging 21 minus 4. Okay, so 21 minus 4 yun ay 17. Pwede natin tanggalin yung ating parenthesis. Kasi ito rin, pwede na rin natin tanggalin. Ngayon, may natitira kang division, meron ka pang addition. So, alam natin kung sinong uunahin natin, yun ay division. Kung titingnan nyo dito. Okay, so division muna. Division. Okay, so ang gagawin natin is 17 divided by 15 muna. Pwede na lang decimal na lang isagot natin. Kasi pag decimal, pwede natin siyang i-add dito sa 4. No? So, ganito gagawin natin. 15 yung ating divisor, tapos yung 17 yung nasa loob natin. Okay, so ilang 15 makukuha mo sa 17? Isa lang. No? Okay. And then, multiply mo lang yan. So, 1 times 15, magiging 15. Tapos, 2. Ngayon, meron ka pang 2 na tira dito. Pwede ka mag-decimal dito. Okay. Decimal na rin to. So, ilan makukuha mo dyan? Yan ay isa din. And then, magiging 15. 5. Tapos, baba ka dito ng 0. And then, ilan makukuha mo dyan? Yan ay 3. And then, magiging 45. Okay, so paulit-ulit na yan. 1.1133333. So 1.133 na lang. Plus 4. So ito nang i-add mo dyan, magiging 5.133. Okay? So ganun lang siya kadali. Next, meron ako dito medyo mahirap. Saan na ba yan? Ito muna. So naka-parenthesis pa rin ang unahin natin. Dito sa loob ng parenthesis merong naka-exponent. Ayun yung uunahin natin. Okay, so simplify natin yan. 3 squared, yun ay 9. And then plus 4. Nasa loob pa rin siya ng parenthesis kasi kailangan unahin natin sila, no? And then 5. Ngayon, bracket pa din siya. And then dito sa loob ng kabilang parenthesis, pwede na natin siyang ipag-minus. 9 minus 3, yan ay 6. Okay? And then, dito na. Ano yung 4 plus 9? Yan ay 13. Tapos, mawawala na yung parenthesis.
Itong bracket, magiging na lang siyang parenthesis. And then, itong 6, pwede mo nang tanggalin yung ano niyan, yung parenthesis, no? So, 13 times 5, yun ay 65. Kung hindi ka sigurado, pwede ka maganito. Bumalik dito sa nakasanayan natin. So, 3 times 5, yun ay 15, carry 1. 6 times 5 plus 1, yun ay 6. So, 65. Divided by 6. Ngayon, feeling ko meron ulit tong decimal. So, pwede ulit tayo mag-divide ulit. No, hindi pa pala tayo nakakapag-decimal, no? Pero turuan ko na rin kaya. No? So, ilang 6 makukuha mo sa section ay 1. Magiging 5. Pag binaba mo yung 5, pwede ka mag-divide. Ilang 6 makukuha mo sa 5? 0. No? And then, meron ka ditong point. Thank you, Ate Puring Collection po sa pag-follow. Thank you po sa mga nagpa-follow sa atin and nagla-like. And then, mag-decimal ka dito, mag-decimal ka rin dyan, di ba? So, pwede ka maglagay dito ng 0. So, ilang 6 makukuha mo sa 50, yun ay 8. May decimal ka rin dito. Ay, dito na pala. So, magiging 48. Then, meron ka ulit dito na 0. Ay, 2. Lagyan mo na 0. Ilan makukuha mo dyan? Yan ay 3. 18. Paulit-ulit na ulit yan. 333. So, sagot natin is 10.83. Kasi uulit na lang uulit yan eh. 33333. Okay? Next. Sunod yata dito yung... Ah, hindi pa. Susunod may division na mahaba, no? Okay? Dito ulit. Nasa loob ulit muna tayo ng parenthesis kasi parenthesis, exponent, tapos multiplication, division, and then addition and subtraction. So, 5 plus 7, yun ay 12. Okay? And then dito, 4 minus 1, nasa loob siya ng parenthesis. So, unahin natin siya. No? So, 3. Parenthesis mo pa rin. Tapos, 3. Tapos, buuin mo ulit yung ating mga equation. No? So, 12 is squared. Kung hindi natin memorize na 144, yan, pwede ulit tayo mag-multiply ng pagganito. No? So, 2 times 2 magiging 4. 2 times 1 equals 2. And then, 1 times 2 magiging 2. 1 times 1 magiging 1. So, magiging 1, 4, 4. 144 divided by ano yung 3 times 3? Yun ay magiging 9, no? So, magiging 9 siya. Itong bracket, magiging parenthesis na lang siya. So, 144 divided by 9, pwede ulit natin siyang i-divide dito sa kabilang side. Review na rin to ng division sa mga hindi nakapanood sa atin sa division, no? So, 144 divided by 9. Ilang 4 ang makukuha, ilang 9 makukuha mo sa 14. Thank you sa pagpapalo, Sir Earl. So, 1, magiging 9. And then, magiging 14 minus 9, yun ay 5. And then, 54 divided by 9, yan ay, tingnan nyo, pwede kayong gumamit dito, no? 6, no? So, 6 times 9, yan ay 54, magiging 0. So, sagot natin is 16. Ma'am Ali, thank you. Ma'am or Sir Ali po. Ito sa pag-follow po. Thank you. And then, ating sagot is 16. Okay? Ito na yung mahirap, yung sinasabi ko, susunod na item. So, medyo komplikado. Ito, mga lumalabas na to sa mga exam ninyo, no? Sa mga exams natin na pang-college, di ba? Ginagawa sa atin to. So, medyo komplikado na. Sa SALET, meron yata ito eh. Sa mga civil service, yan. Pwede kayo manood dito, no? Okay? So, ang gagawin natin dyan, separately natin siyang isosolve, no? Pwede namang taas muna, tas baba din, pagsabayin natin. Para sa dulo na lang natin sila i-simplify. Okay? So, dito muna tayo sa taas. Para hindi nakakalito. No? So, dito muna tayo. Sige, pagsabay-sabayin na natin, pwede naman yata, no? Dito muna tayo. Ganito yung gagawin ninyo, ha? Kapag ka na-encounter nyo itong problem na to sa mga exams ninyo. Lahat ng pwede natin i-simplify na nasa loob ng parenthesis, i-simplify natin para onti lang yung isusulat natin. So, ito, kaya ba natin i-simplify yung 2 squared? Kaya. Yan ay magiging 4. Okay? Kaya, di ba? Magiging 4 yan. Tapos ito naman, nasa loob ulit ng parenthesis muna. 8 divided by 2, kaya ba natin yan?
Kung kaya natin yan, isulat mo 4. Okay? Minus 3, wala na yan. So, dito. Okay? Dito, kaya ba natin to? Kaya natin yan. Yan ay 4. Tama ba? Okay? Dito naman. Dito. Ano to? 6 minus 4. Yan ay 2. Okay? Ito, wag muna natin i-simplify ito. Sa susunod na line na lang. Okay? So, ngayon, isusulat na natin. Diba? Ganun yung technique natin dyan. So, 10 minus 4 na siya. Diba? Yung bago. 10 minus 4. Okay? Kasi pinalitan na natin. Okay? Ganun lang technique natin, ha? Sa unang line, kailangan may magsisimplify tayo. Tapos ito, multiply. And then, 8 divided by 2. Naging 4 na lang siya. Tama ba? 4. Tapos, pwede na natin alisin yung parenthesis kasi 4 na yun eh. No? And then, minus 3. Okay? So, may na-simplify na tayo, di ba? Next. Dito, 15 divided by 3. Hindi natin na-simplify kanina yan. Okay? Plus, ito naging 4 na kasi dito. Okay? Times 6 minus 4, yun ay 2. Okay, wala na siya. Pwede natin siyang tanggalin. No? O, ganyan na lang siya kasimple. Diba? Sa susunod na line, masasagutan na natin siya. Okay? So, dito, 10 minus 10 minus 4, yun ay 6. Okay? Pwede mo nang ilagay yan dyan, 6. Tapos, minus 4. Wala na dito sa taas. Ngayon, dito sa baba, check mo yung baba. 15 minus, divided by 3. Kaya ba natin yun? Ay, thank you, Ma'am Crystal, sa pag-follow. No? Kaya ba natin yan? 15 divided by 3. Kaya natin yan. Okay? So, ilan yan? 5. Plus 4. Ito, magiging 5, diba? Plus 4, magiging 19. Times 2. Ngayon, pwede na natin siyang i-simplify. Ano to? 6. Times 4. Minus 3. Ganyan na lang sa kasimple ngayon. Okay? Ito naman, magiging 19 times 2. Nagigets ba? Sobrang dali na natin kasi isipin mo ito palang isinulat natin. 'Di ba? Usually ilang line pa. Maganda kasi dito habang kaya natin i-simplify, i-simplify natin. Nagigets ba? Okay. So, dito anong uunahin natin? Mag-multiply, magma-minus. Thank you sa mga nagla-like po. Mag-multiply muna tayo. Okay? 9 lang. Saan yung 9 lang? Oo nga, 9 lang. Oh, thank you, Sir or Ma'am Pai. Thank you, 9 lang nga. No? May nakikinig pala sa akin. Thank you na sa pag-correct. 9 lang pala, naburay natin. Thank you po, thank you. No, 9 lang pala, 9 lang. Very good, very good. Isa may nakikinig pa rin. Ano? Thank you po, thank you. Okay, thank you sa next time ng stars si Ma'am Jen. So, ganito gawin natin. Multiply mo na to. Ilan yan? 24, thank you. Minus 3, magiging 21. So, itong buo na to is, ito, 24 minus 3 magiging 21. So, 21 na lang yung nasa taas natin. Okay, dito naman sa baba, 9 times 2 magiging 18. No? So, ibaba natin. No? Ito, ginawa natin na 18 na to. So, 21 over 18. Okay, pwedeng fraction na lang yung isagot natin dito. Nadi-divide ba natin sila sa anong number kung naalala ninyo? Yung GCF nila. May GCF na ba tayo? Wala pa yata. Pero meron akong GCF eh. Hanapin nyo na lang doon sa ano ko. Sa YouTube channel. No? So, 21 divided by 3. Yan ay magiging 7. I-lowest term lang natin to. No? So, 21 divided by 3. Yan ay 7. Ito naman magiging 6. So, 7 over 6. Pwede rin naman natin siyang i-decimal. Ganito lang yon, no? So, 18 divided by 21. So, ilang 18 makukuha mo sa 21, yun ay isa lang. So, magiging 1 times 18, magiging 18. And then, ito, bababa natin. No, 3. 3 yan, tama ba? Kasi, mangyayari dyan, 1 minus 8, hindi pwede. Magbabaro ka dito ng 1, magiging 11. And then, magiging 1. Ito, 3. Okay? And then, magbababa ka dito ng isang 0, i-decimal na natin. Kasi, originally, wala naman. So, baba ka dito isa 0. Ilang 18 makukuha mo dyan sa 30? Yan ay isa lang, no? Magiging 18. So 30 minus 18 magiging 12. And then ilan makukuha mo diyang 18? Thank you sa pag-follow, Sir Luis or Ma'am Luis. So natin, ilan yan? 90 yung 5.
30. So, 6. No, ilan yan? 6 times 8 magiging 48. 1 times 6 magiging 6, magiging 10. Okay, so magiging 12. Paulit-ulit na siya na 6, no? So, 1.67. Sagot natin is 1.167 ba? Yan yung ating magiging sagot. No? So, marami pa tayong example, no? Okay. So, dito, ganun ulit yung gagawin natin, no? Hanggat kaya nating may i-simplify dito, isi-simplify natin. Okay? Sige, testing muna natin, ha? Tingnan nyo kung pwede nyo rin itong gawin. Pwede nyo kopyahin, tapos sabay tayo mag-solve, no? So, 6 plus 5, kaya ba natin yon? Kaya natin yon, no? Gagawin natin 11. Tama ba? So, next. 9 divided by 3. Yung mga nasa parenthesis lang muna, ha? 9 divided by 3. Yun ay 3. Okay? And then, 7 minus 2. Kaya ba natin? Kayang-kaya. Yun ay 5. Okay? Dito, mamaya na to. Pero pwede naman. Pero, mamaya na lang, no? So, 3 squared. Ilan yun? Yun ay 9. Pwede mo yung palitan ng 9. Okay? Thank you sa mga nanonood, no? And then, 4 times 5. Ilan? 4 times 5 yun ay 20. Okay? And then, sa susunod na line, kayang-kaya na natin. No, sulat na natin ngayon. Ito 11, di ba? So, sulat mo, 11 squared. Okay? Hanggang college na, magagamit itong tinuturo ko. Promise. Hanggang college nyo, hanggang mag-let pa kayo, hanggang mag-exam pa kayo. Sa RCRIM, lahat magagamit nyo yan. Kahit sa civil service, lahat magagamit nyo to. And then, minus. Ito, ano na siya? Magiging 3. Okay? Pwede na rin natin tanggalin yung parenthesis niya kasi 3 lang yan eh. Diba? And then, etong bracket na to, gagawin na lang natin siyang parenthesis. Okay? And then, divide. Ano na to ngayon? 5. Napansin nyo, ang dami nating nare-reduce. Thank you po sa pag-follow, Mama Marijuana. Okay? And then, ito, sagot natin is 18. Wala tayong sinimplify dito bukod dun sa may ano yung 3 squared? Naging 9. Okay? Parenthesis na lang siya. Parenthesis. And then, minus. Ito, kanina, nakuha na natin 20. Okay? Ngayon, ang gagawin ulit natin is magsisimplify ulit tayo pag kaya natin. Okay? So, ano yung 11 squared? Kung naalala nyo, yan ay 121. Pero meron tayong technique dyan. Diba? Diniscuss ko kanina. So, pag magmumultiply tayo gamit yung 11, ito, kukopyahin lang natin yung nasa taas, yung yung isang factor. No, thank you sa pag-follow, Ma'am Jan Baliena. So, ito, kopyahin mo to dito, tapos yung nasa gitna, yan ay i-add mo sila. Magiging 2, 1 to 1. 1 to 1. Okay, so, ito magiging 1 to 1 minus 3. Actually, pwede na yan eh, no? 1 to 1 minus 3 mo. Yan is 118, di ba? Okay, so 180 na itong buo. Okay, and then, mamaya na to. Ito naman, ano ba itong, nito? Plus pala. No, so, 18 divided by 2. Kaya ba natin yun? Yun ay 9. Tama ba? 18 kasi mauuna tayo mag-divide bago mag-add, no? So, 18 divided by 2, ilan yun? Yan ay 9. Plus 9 magiging 18. Okay? Dito wala na. So, pwede na natin siyang isulat ng mas maiksi ngayon. Ano nga to? Yan ay 118 divided by 5. Okay? Over 18 minus 20. Ilan yun? No? Pwede natin ilagay na 18 minus 20. Okay? Ngayon, thank you Kirigaya Kasutsu. Thank you po. So, paano to? May butal ang taas, no? And then, dito naman 18 ba? Ba't may decimal? Meron tayo ng decimal. 29. Supply tayo. So, may decimal yung sagot natin. No? So, pwede naman yan, no? Ito kasi ginawa ko lang to dun sa diba? Itong problem, gusto lang natin sagutan, no? So, pwede naman natin yung isagot, no? Paghiwalayin na lang natin yung pagsagot dito. Okay? May decimal to. Nag-decimal ba tayo? Hindi pa, no? Pwede naman natin gawing decimal na lang.
So, sagutan na lang muna natin yung task dito. Wala pa kasi tayong decimal tsaka integers, no? So, ano ba yun? Sagutan na lang muna natin itong taas, no? So, 118 divided by 5. So, 2 magiging 10, 18. Ilang 5 makukuha natin sa 18? Yun ay 3. Then, magiging 8, magiging 15, 3, 6, no? 23.6 yung taas. 23.6. Tapos yung baba naman is magiging negative 2. Tama ba? 18 minus negative 20, minus 20. Sayang, sana pinanood to ng anak ko. Nasa quiz ito ng anak ko ngayon. Ay, sorry, na-late kasi kahapon. Tapos yung susunod na, follow nyo lang po ako, ma'am. At lagi to. Hanggang college to nagagamit to. No? Nagtuturo din kasi ako sa college. No? And kaya alam ko na medyo need natin tong aralin. Thank you po sa mga nagpa-follow. Thank you po sa pag-follow. So, ito namang baba is negative 2 na lang yan, no? Dito mo nang ilagay yung gitna na negative 2. No? Tapos, 23 divided by 23.6, pwede natin siyang i-divide, no? Yung negative, i-disregard muna natin, no? Wala kasi tayo nito pa eh. Pero susunod, mag-i-integers naman tayo, tsaka decimal, no? 2 divided by 23.6. Ilan yan? 23 divided by 23.6 divided by 2. Ilang 2 makukuha mo sa'yo? 1. And then 2. Yan ay 1 ulit. And then magiging 2. Magiging 1. Tapos 6 decimal na dito. Yan ay 8. 11 point. Sagot natin is 11.8. May negative. Thank you po sa mga nagpa-follow sa atin na share. Thank you po, ma'am, sa pag-share ng ating live. Meron ba tayo? Madami pa tayo. Hindi ko lang alam kung sakto tong mga to kasi kinuha ko lang to sa ito mga problem natin, no. Actually, magkakahiwalay yan. Pinagdugtong-dugtong ko lang, ano. Okay. So, ganito ulit yung technique natin. Kung naalala nyo yung technique natin kanina, hanggat meron tayong kayang i-simplify, isi-simplify natin. Dito pa lang. Kasi, kung naalala nyo yung exam natin, kunyari, di ba may exam tayo? Nakaganyan yan. Tapos ito na yung tanong na given sa atin sa exam, 'di ba, nung mga natin. So ang ginagawa ko diyan, dahil gusto ko mabilis din ako matapos, no, bida-bida ako dati, no. So ang gagawin ko diyan, lahat ng kaya kong i-simplify sa unang line, dito pa lang sinisimplify ko na. So nandito ka sa loob, ito kunyari, technique to ha, gagamitin niyo. 6 divided, ano ba unahin natin? Ito, meron kang minus, meron kang divide. Ang unahin natin dyan, syempre magdi-divide ka, di ba? Ito nga, divide. So, ang gagawin mo, i-divide mo to, ilan yan? 6 divided by 2, yun ay 3. Okay, so para magiging ganito yan. Tama ba? And then, hanggat kaya ko pa siyang i-simplify, sisimplify ko pa siya. 8 minus 3, yun ay 5. Okay? So, itong buong to, na-simplify ko na siya, umonti na siya, naging 5 na lang. No? Tapos sa taas wala na akong pwedeng i-simplify. Dito naman ako sa baba. Ito, simplify natin 9. Ano ba yung 9 na yan? Ay, yung 3 squared yan ay 9, di ba? Kaya ko pa bang i-multiply yan sa 5? Kaya ko pa. Kung kaya ko pa, pwede ko nang isulat yung sagot. Yun, di ba? Ganyan yan. Pwede ko na siyang maging 45. No? Kung nakaganyan na, okay na ako dyan. Pahinga na muna ako dyan. Dito, kaya ko ba itong i-simplify? Yan ay 9 minus 3, yan ay 9 minus 6, yan ay 3. Okay, ngayon, yung sa susunod ko na line, onting-onti na lang yung isusulat ko, which is convenient para sa akin. Nagigets ba? So, tingnan natin ito, sulat na natin ito, hindi natin ito sinimplify eh. So, 4 times, ito yung nandito natira natin itong buo na to, yan ay 5 na lang, no? So, 5, naka-quantity squared pa rin siya. Okay, ang onti na lang, 'di ba? Divided by 8. Dito naman sa baba, na-simplify ko, naging 45 na 'yan. No? 45 plus 2. Tapos naka-parenthesis na lang. Kanina, bracket 'to. Nawala na yung loob natin kasi sinimplify na natin. Naging parenthesis na lang. Okay? And then dito naman, naging 3 na lang siya, no? So, kahit hindi ko nalagyan ng parenthesis, yun ay 3. Ganito na lang agad. No? Sobrang dali na para sa atin 'tong gawin. Okay, so
Next, dito muna sa kabila. So, ito, yan ay 20. Tama ba na yung 5 squared ay 25? Parang kasing yung 5 squared is 5 times 5. No, so, 25. No, so, sulat ulit natin. 4 times 25 divided by 8. Okay? Dito naman, ito ba pwede natin i-simplify? 45 plus 2. Madali lang siya. So, 47. No, so, sulat natin. 47 divided by 3. Okay? So, ganito na. Sobrang dali na to para sa atin. Ang tanong ko sa inyo, sinong uunahin natin? Is it multiply or divide? Kung naalala nyo yung rule natin, kailangan natin mauna mag-multiply muna. Kasi, bakit? Dahil nauuna si multiply kay division, dahil siya ay nasa kaliwa. Okay? Hindi laging mauuna si multiply, ha? Nauuna lang si multiply ngayon kasi siya ay naka-place sa left side. Okay? Yung multiplication division, hindi laging una si multiplication kung sino yung nasa manggagaling sa left. Siya yung mauna, left to right. Okay? So, ngayon, dito na tayo. 4 times 25. Ilan yun? 100. Divided by 8. 100 yan, 100. 4 times 25, madali lang yan, no? 100 lang yan. And then, dito naman, 47 divided by 3, hindi na naman yata sakto to, no? So, ilan yan? So, 47 divided by 3. Okay, so hindi kasi sa sakto, no? Mangyayari dyan, magkakaroon tayo ng decimal. Pero kung gusto nyo naman, pwede rin naman natin gawin. Sige, gawin naman natin. 100 divided by 8. So, pwede natin ganitohin. 100. Para makakuha tayo decimal. So, 1. Dito yan, ilang 8 makukuha mo sa 10? Yan ay 1. So, i-multiply mo. 1 times 8 magiging 8. Tapos, 10 minus 8 magiging 2. Bababa mo tong 0, ito na yon. And then 20 divided by 8, ilang 8 makukuha mo sa 20? Yun ay 2. So 2 times 8 magiging 16. And then 4, wala na ka na ditong number, pwede kang mag-add pero magiging decimal na rin to. Okay, so bababa mo na yung 0 na yan, yung 40 divided by 8 yan ay magiging 5. Okay, so yung nasa taas natin is 12.5. Yung nasa baba naman natin, pwede rin natin siyang i-divide, no? So, 8, 47. So, dito, kung titingnan ninyo, 47 divided by 8, ilang 8 ang makukuha mo sa 47? Yun ay meron kang 6. 6 times 8 magiging 40. Oh, hindi pala pwede. Kailangan pala 5 lang, 5. So, 5 times 8 magiging 40 yon. And then, itong 7, ibababa mo. Makakuha ka ng decimal din to. And then, magiging, ilang 8 ang makukuha mo sa 70? Yan ay 8. 8 ba? 8. Magiging 64. Magiging 60. Ilan yung makukuha mo dyan? So, stop na siguro dito sa 5.8. Mahaba yan 5.8 na lang. Ganyan. So, ito na lang muna yung aking final answer. Since wala pa naman tayong division ng decimal. Wala pa tayo dun Ano pa lang tayo? PEMDAS pa lang, no? Next. Down to last 2 numbers na tayo. Last 2 numbers na lang tayo, ha? Okay. Testing ulit natin yung technique natin, no? Pag may encounter nyo man to sa kung saang exam man ninyo. Okay. Lahat ng mga nasa loob muna, check natin. Kaya ba natin i-simplify yung nasa dito sa loob ng 20? Kaya. 20 divided by 5, yan ay 4. Okay. Sulat mo dyan sa taas, no? Next. Ito, kaya ba natin ito i-simplify? Kaya. 2 squared yun ay 4. Dito naman, 6 divided by 3, kaya ba natin i-simplify? Kaya. Yun ay 2. Okay? Dito sa baba, ano ba ito? Kaya ba ito? 5 plus 3? Kaya. So, lagyan mo dyan, 8. Next. Mamaya na to kasi meron tayong meron tayong pagitan, no? So, wala na tayong pwedeng i-simplify. So, ang gagawin natin, nag-simplify tayo. So, ito 4 times, pwede mo natanggalin yung parenthesis. Ito, magiging 4. Naka-bracket pa siya. Parenthesis na lang pala. Magiging 4 plus
6 divided by, dito na yan, 2 na yon, parenthesis na lang, no? Yung itinan mo yung taas, naging ganito na lang kasimple, di ba? And then yung baba naman natin, gawin mo 8, naka-parenthesis siya, naka-bracket pa din, and then 4 times 3 divided by 7. So dito, pwede natin ito i-simplify. Unahin muna natin to, no? 4 plus 2, yan ay magiging 6. So, yung taas natin is 4 times 6 na lang. Yung baba, paano to? So, ito magiging 64. Kasi 8 squared yan, no? 8 times 8 magiging 64. Minus 4 times 3. And then divided by 7. Okay? So, dito tayo. Ano yung 4 times 6 yan ay 24. Yung baba naman natin, tingnan natin dito. Sinong uunahin natin? Magma-minus or magmumultiply? So, kung titignan natin yung atin dito, yan ay mag-uuna kasi multiply, no? Kaysa kay addition and subtraction, no? So, 4 times 3, yan ay 12. Bali ito magiging 12. Kaya ba natin i-minus siya ng diretso? Kaya. Parang 64 minus 12 to 52. So, 52 divided by 7. Okay? So, pwede natin ito munang i-divide, no? 52 plus 7. Ilang 7 makukuha mo sa 52? Pwedeng sumakto, hindi pwedeng lumampas. Kaito, thank you po sa pag-ating pag-follow. So, ilan yan? Yan ay 7. 7 times 7 magiging 49. Magiging 3. Tapos, dahil wala na, bigay ka dito ng decimal. Ilang 7 makukuha mo sa 30? Yan ay 4. Okay? So, magiging 28. Ilan? So, 6. Stop na tayo dyan siguro. Okay? So, ang sagot natin is 24 over 7.4. No? Kaya magkakaganito yung mga sagot natin, hindi magsakto kasi yung mga example is kinuha ko lang sa kung saan, no? Hindi talaga siya sakto. Gusto ko lang maano natin yung paggamit nitong mga PEMDAS. Okay, paano tayo mag-simplify? Down to our last last example. Pwede kayong mag-message sa akin pag kung anong gusto niyong topic. Kasi susunod natin topic dito siguro fraction na tayo. Gusto niyo ba yun? Fraction? Fraction na ba? Anong grade na ba? Ano ba? Pwede niyo comment kung anong grade tapos anong topic niyo na ngayon, no? So, para ma-discuss. Dito muna tayo ulit. So, ganoon pa rin yung technique natin, no? Synthetic division. Synthetic division. Ano na yan eh? Ang tawag dito? Algebra. Wala pa tayo dyan. Malayo-layo pa. Ano pa lang tayo? PEMDAS pa. Dadaan pa tayo sa mga Siguro mga susunod na topic is cardinal pa lang. Cardinal tsaka ordinal. Synthetic division, meron akong shortcut dyan, no? Okay. So, dito tayo. Meron akong shortcut dyan eh. Hindi nyo kailangan magpakahirap dyan sa synthetic division. Okay. So, dito tayo. Yung kaya natin i-simplify natin, no? Thank you po, Gila 19, no? So, ito, yan ay 4 squared, yan ay 16. Ito kaya natin to, yan ay 6. Ito kaya ba natin 6 plus 4, yan ay 10. Ito kaya ba natin yan? 3 squared, yan ay 9. Minus 7, kaya pa ba? So, magiging 2 na lang siya. Okay, so sulat na natin yung ating mga na-simplify. So, 16, yung nasa taas, ito yon divided by, ilan yan? 6 plus 7. Okay? And then, ito naman. Magiging 10. Tanggalin na natin yung parenthesis kasi 10 lang naman siya. Ito magiging 2 na lang. And then, divided by 5. Okay? So, ito, mukhang sakto to, no? Magiging sagot natin. So, 16 divided by 6 plus 7. Anong mauuna? Mauuna tayong divide, no? So, plus 7. So, ilan yon? So, 6 divided by 16. Ilang 6 makukuha natin sa 16? Yan ay 2.
ay magiging 12, 4, and then wala ka na dyan, magdagdag ka dito, magiging 0. So ilang 6 makukuha mo sa 40, yun ay ilan ba? Pwedeng lumampas pero hindi pwede lumampas, pwede sumakto, yan ay 6. So magiging 36. So magpapaulit-ulit na siya, magiging 2.6 na lang or 2.67 kasi magiging 6 ulit yan eh. No, again natin 67 divided by tama, 2.67. Very good. Subtracting fraction and mix. Ayan, sige, sa susunod tayo dyan. Mag-fraction na tayo siguro mga susunod na araw. Okay? And dito naman sa baba, anong unahin natin? Mag-multiply, mag-divide. Dito, yung consideration natin dito sa MDAS, no? Is, itong dalawa, pwedeng mauna sa kahit sino. Pero, kung sinong mauna, galing sa kaliwa. Sino na una galing kaliwa? Ito, multiply, no? So, mag-multiply muna tayo. Ilan yun? 10 times 2 magiging 20 divided by 5 na magiging 20 divided by 5 yan ay magiging 4. So 4. Okay? Stop na tayo dito kasi ito na yung pinaka-ano natin sa sagot natin. So maraming salamat sa mga nanood sa atin ngayon, sa mga nag-like. Please i-follow nyo yung ating account. Nagtuturo ko palagi dito pag wala akong ginagawa eh. No? Kapag hindi ako nagtuturo sa review center, usually nandito ako. Nagtuturo kasi sa review center, no? Kung may mga nakakakilala sa akin dyan. Hello. Mga naging estudyante ko. Maraming salamat. Usually, nagtuturo ako sa LET. Okay? And then, nagtuturo din ako sa ano. Siguro magturo ako university. Okay? Maraming salamat, no? Ako nga pala si Sir Tokwa ninyo. Graduate ng engineering. And mayroon na akong license ng LET. Mayroon na. LPT na po. Nagmamasteral pa. So, thank you everyone. Sana na may natutunan kayo ngayong araw. And then, antayin nyo lang yung ating mga live. No, thank you very much. Sana may natutunan kayo. Thank you. Pa-follow ng ating page, no? Thank you po. I-follow nyo lang tayo. Thank you po. Magla-live tayo palagi, ha? Minsan lang kasi, bumabiyahe kasi ako ng Mubit minsan. Kaya, hindi tayo makapag-live. Pero maraming salamat sa pagsuporta niyo sa channel na to. See you. Thank you po. Follow niyo yung ating YouTube channel. Sir Tokwa din yun. Andun ko ina-upload yung mga full version itong mga Pag mga hindi napanood, pwede niyong hanapin doon. Naka-upload siya buong buo. Sir Tokwa, meron din sa Facebook page ko, no? Sir Tokwa din yun. Thank you po. Thank you sa mga nag-send ng gifts, no? Thank you po ng mga nag-like and mga nag-follow sa atin. No, inuuna ko lang tapusin lahat ng lesson natin sa sa arithmetic, sa elementary kasi nakikita ko doon na pag pinalakas natin yung elementary natin, no, kailangan natin patasin yung PISA natin, no. Nakikita kasi natin medyo mababa yung PISA natin kaya focus pa lang ako para pag nagtuturo na ako ng college, 'di ba? Nagtuturo kasi talaga ako sa review. Hindi ko pwedeng sabihin kung anong review center, basta nagtuturo ako sa review center, Pang grade 5 po yan. Pang grade 5 ba? Sige. Susunod, no? Magpa-fraction tayo. Yung fraction yata meron ng grade 5. Ang grade 3 kasi ngayon parang mga nasa cardinal pa lang sila eh. Yung anak kasi ng kaibigan ko nagka-cardinal sila tsaka ordinal. Pero lahat dadaanan natin. Thank you po everyone. Bye. Thank you po sa pag-follow, like, and follow po kasi. Meron din ako YouTube din po. Pangalan ko din Sir Tokwa din. Ina-upload ko tong mga natin. Kung hindi napanood ng kids natin, hanapin nyo lang po doon. Every naman after ng live ina-upload ko to. Thank you po. Bye. Have a nice day everyone. Thank you.